Kami ni Papa, sobrang close. Sobrang proud po ako sa kanya, hindi po siya talaga kinakahiya. Proud po kasi kahit ganun lang po yung trabaho niya na itataguyod niya po kami ng kapatid ko sa araw-araw at ni Mama. Isa si Francisca sa mga estudyanteng nagtapos kamakailan. Doble pa raw ang saya niya dahil kasabay ng diploma, nakatanggap din siya ng medalya. At tulad ng ibang graduate with honor, gusto niya rin daw itong ialay sa magulang na todo ang sakripisyo para sa pag-aaral niya. Francisca May Gisi Ordonio with honors. Yun nga lang, ang ama ni Francisca hindi raw nakadulo sa graduation niya. Malungkot kasi wala po siya sa espesyal na araw na yun kasi para sa kanila po ni Mama yun. Dito sa bus terminal sa Cubao namin naabutan ang ama ni Francisca. Ang mani vendor na si Crisanto. Sa loob ng 25 taon, minamani na lang daw ni Crisanto ang pakikipagpatintero sa mga dambuhalang bus para may alok ang kanyang paninda. Kasi doon po yung talagang magandang ang kita eh. Kasi yung pagka nagtrabaho ko sa pabrika, limitado lang yung pagkain mo eh. Tapos kulang na kulang po sa pamilya eh. Kaya naisipan po mag-vendor. Ito raw kasi ang inaasahan ng kanilang pamilya. Konting ipit lang po, tapos tipid, tapos tabi. Kung may sobra konti, itatabi. Para may survive ko. Ang asawa niyang si Shirley, housewife. Pero sumasideline kung minsan bilang tagapag-alaga ng bata. Magbabantay ng bata, ganun, maglilinis. Tinatawagan po nila ako. Ang asawa ko po sobrang napakabait po. Lahat po ng pagtitiis, pagmamahal talaga ang inuuna niya po talaga ang pamilya niya po para lang makaraos po kami. Alas 4:30 ng madaling araw, umaalis na si Crisanto sa kanilang bahay para magtinda. Pero ang siste, si Crisanto, nangungutang muna sa tindahan malapit sa terminal para may pangpuhunan. Ito ang gagamitin niya para makapaghango ng maning pambenta. Sa maghapong pagbebenta, nasa 1,500 pesos ang kanyang kinikita na mababawasan pa kapag nagbayad na siya sa inutangang tindahan. Minsan po, pag maganda-banda kita, may benta rin ako, may tubo rin ako ng 600, minsan. Pagka medyo mahina, talagang 500 na lang. Kahit katiting na lang ang naiuuwing pera, hindi raw pwedeng hindi siya makapaglaan para sa pag-aaral ng 2 anak. Minsan po, nangungutang po sa kapitbahay namin, sa pinsan niya, na pwede, babayaran ko na lang mga Sabado, ipunan ko na lang. Pumapayag naman po sila. Gagawa ko na lang para anak. Sige, mag-aral kayo para sa mga kapatid mo. Nakakahugot naman daw siya ng lakas sa tuwing nakikita ang magandang grado sa eskwela ng mga bata. Yung nakita ko po yung ginawa niya, mula nung grade 1 hanggang ngayon. Pagdating sa homework yan, ginagawa niya. Pag uwi ng bahay sa bahay yan, bago mo nalalabas siya, tatapusin niya muna. Lahat ng pagsisikap ng ama, nakikita naman daw ng panganay niyang si Francisca na isang proud daddy's girl. Kaya laking tuwa raw ng buong pamilya dahil with honor siyang nagtapos ng grade 12 nitong March 30. Francisca May Gisi Ordonio with honors. Pero ang malungkot daw, si Crisanto hindi naka-attend ng graduation. Naluluha ako na hindi ko maano. Kasi yun ang kasi noon na with honor talaga siya na inano. Sabi pa, ikaw magsasabit ng medal. Sabi ko, anak, kung ako magsasabit ng medal, anong kakainin natin? Kung halimbawa with honor ka nga, tapos pagdating ko, nga tayo, wala kang bababulokot sa'yo. Hindi mo po talaga mapapakita na mahirap talaga yung buhay na kahit anong special occasion yan, pero pag kailangan magtatrabaho ka, no excuses po talaga. Pero wala man daw ang ama sa graduation niya,
hindi pa rin daw papayag si Francisca na hindi maisabit ang medalya sa ama. Kaya nang mag-abot ng perang pangkain ang isa niyang tita, ang unang naisip daw ni Francisca, hindi pagkaing ihahanda, kundi ang sunduin ng ama sa bus terminal at ihandog ang kanyang medalya sa ama. Ito sobrang saya po ng puso ko kasi akala ko po normal na araw lang that time. May iyak-iyak na po talaga siya. Yung sinabit niya lang yung medal niya sa akin, nawala lahat ng pagod, pati ang problema ko. Sabi ko, eto na. Imbis na yung kainitan na yun, parang sumigla ako. Napangiti ko, very good anak, gawin mo. Doon nawala lahat ng pagod, pinakita ko sa kanya. Hindi niya pinabayaan yung pinagpagura ko na suklihan ng kabutihan, hindi sabihan ko na. Pero teka, hindi naman papayag ang good news ng ganun-ganun lang. Kaya ite-take two natin ang pag-akyat sa stage at pagsabit ng medalya kay Francisca. And this time, kasama na niya ang ama. At hindi rin sa school, kundi dito sa bus terminal, kasama ang mga taong saksi sa lahat ng sakripisyo at pagsusumikap ng ama. Thank you kasi hindi ka napapagod na pag-aralin kami sa araw-araw at hindi ka napapagod kumayod para sa pamilya natin. Sobrang proud ako na meron akong tatay na katulad mo. At syempre, para kumpleto ang graduation rites, Ito. hindi pwedeng mawala ang grad pic. Kasama ang buong pamilya. Kami na ang magdadala ng photo booth sa inyo, Crisanto at Francisca. Alam ko pong mahirap pero pangako ko po sa kanya, susuklian ko po lahat ng hirap na dinadanas niya po ngayon. Wala na nga raw tatayog pa sa haligi ng tahanang handang magsakripisyo para sa pamilya. Saludo kami sa iyo, Crisanto.